kapatid, kumakain man tayo ng katawan lupa, pero ang pinaka-importante yung kaluluwa po natin sa buhay. Ito po yung sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Siyempre, tatawagin po na natin pastor na si Pastor Alan. Okay. Praise God, puri ng Panginoon. No? So, 2026 na. Ibig sabihin ay nag-survive tayo sa 2025. Ang iba, hindi na nagsusurvive. So, hindi sila nakaabot ng 2026. Pero tayo ay umabot tayo ng 2026. Kaya dapat natin na papurihan ng Diyos sa buhay po natin. Kasi nga, dating din ng araw na talaga tayo dito. At ang dapat natin panghandaan yung buhay po natin sa langit. Kaya sabi nga ng Kolosas, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi nga, dito sa lupang ito, pang samantalan talaga tayo dito, hindi po tayo panghabang panahon. Kaya kailangan natin ay lagi tayong mayroong kagalakan lagi na maglingkod sa Panginoon. Isang araw lang naman, wala pa nga isang araw, 2 oras lang eh. Sabi ng Diyos, 6 araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay at isang araw ay ilaan niyo ito sa akin. No? At ang pangako naman sa atin ng Diyos kapag naglaan tayo sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yun ang pangako sa atin ng Diyos kapag nagbigay tayo ng panahon sa Kanya. Kasi kung hindi po kayo atin sa ganitong gawain, nasa bahay niyo lang kayo, ang makakausap niyo doon ay iba't iba. No? Marahil, nasa panood kayo ng TV. O kaya, pupunta ang kaibigan mo, makipag-inuman ka ron, mapag-chismisan ka. Pero kapag ikaw ay nasa gawain ng Diyos, wala kang ibang napupurihan kundi ang Diyos. Amen. Nailalayo ka sa bisyo. Nailalayo ka sa walang kabuluhang pamumuhay sa mundo. Kasi nga, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa pamamagitan nito, kasi nga, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon-tipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Bukos magpalakasan tayo sa isa't isa. So, ang ginagawa natin, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Amen po ba? Nagpapalakasan tayo. Ibig sabihin, hindi nawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, ang ginagawa natin, tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. Lagi tayong nagpupuri at lagi nagpapasalamat sa Diyos. No? Laging nagpapasalamat sa Diyos. Hindi na kayo kasama ng cellphone ko. Yan. Kasi mensahe ko nandito eh. Yan. Kaya sa buhay po natin ay kailangan lagi tayong matatag at lagi tayong dumadalo sa gawain ng Diyos. Kasi ito lang ang tanging paraan para makita ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, kung saan ako naroon ang aking lingkod. Kung saan ako ay 2 man o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ibig sa lugar po ito ay nasa kalagitnaan po natin ng Panginoon. Kaya dapat na lagi natin siyang pasalamatan. Lagi natin siyang papurihan habang tayo ay narito. Yan. Naghahang yung cellphone ko. So, sa oras po nito, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa eschatology.
na eschatology. Na ibig sabihin ng eschatology, ito ay pag-aaral patungkol sa mga bagay na mangyayari sa huling panahon. Yan pong ibig sabihin ng eschatology. So, naiintindihan talaga ako. Ayaw ayaw ipakita yung aking mensahe. Hinihintinap ako. Binabago yung pag malapit na ako, pinapatay yung niya. Nawawala ako. Ayan. Ito na. Yan. So dito ay yung ating pag-aaralan ay patungkol sa eschatology. Yung eschatology ay pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Biblia na mangyayari sa huling panahon. Tinuturuan tayo ng marami ang eschatology bilang isang lugar ng teolohiya na dapat iwasan. Siyempre, ang eschatology ay hindi kasing halaga ng Christology o soteriology. Gayunpaman, hindi yun ang kahulugan na hindi dapat natin pag-aralan ang eschatology. Na ang eschatology ay na kung saan ay sinasabi ng Biblia, eschatology ay may epekto kung paano natin dapat ipamuhay ang ating buhay at kung ano ang aasahan natin na inaasahan nating mangyayari sa plano ng Diyos. Yan, so yan po yung ating pag-aaralan patungkol sa tinatawag na eschatology. So tayo muna po ay manalangin. Hingi po tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon upang maintindihan po natin at maunawaan ang salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan. Panginoon, maraming salamat po Diyos. Kami po ay narito upang patuloy po na makinig ng iyong mga salita. Dalahin ko Diyos, bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan at pangunawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na sumaamin ngayon, na siyang tagapagtulong po namin. Maging yung lingkod, patuloy niyo po ako bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong may payag ang iyong mabuting balita sa bawat isa na narito sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay inilarawan ng Biblia, yan, inilarawan ng Biblia ang isang kakilakilabot. Ang isang kakilakilabot na yugto ng kapighatian sa Apokalipsis. Sa Kabanata chapter 6 verse 18, ang kapighatian ba ay mauna bago ang pag-agaw o rapture sa iba pang o rapture. At ito ba ay magtatapos ng pag-agaw o rapture bago dumating ang kapighatian. Ang katunayan ay nangyari na ito. Ang iba't ibang pananaw na ito ay may malaking epekto. Epekto sa kung ano ang dapat nating ihanda para sa ating sarili. Tinutulungan tayo ng eschatology na maunawaan ang mga prophetikong pahina o sabi ng Biblia at kung paano ipamuhay ang ating buhay bilang tugon kung ano ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. Nakakaraming controversial sa eschatology, ngunit hindi nito inaalis ang ating responsibilidad na pag-aralan at unawain ang itinuturo ng Biblia tungkol sa katapusan ng panahon. Ang pag-unawa sa eschatology ay mag-aalis ng maraming mga takot na mayroon tayo tungkol sa hinaharap. Ang ating Diyos ay soberano. Siya ay may plano at may plano
at lahat ng ito ay maglalahad ayon sa kanyang perpektong kalooban at panahon. Kalooban at panahon at ay isang malaking pangtibay loob sa mga mananampalataya kay Kristo. So yun yung ibig sabihin ng eschatology. Ang eschatology ay maraming taong ayaw pag-aralan ito. Sabagat nakakatakot. Kasi nga, ang pinag-aaralan sa eschatology, itong mga darating na panahon na mangyayari na hindi pa nangyayari. Na kung saan ito ay isang hula na pwedeng maganap na sa hindi natin inaasahan. Kaya ang inang mahalaga sa eschatology ay ang mga ito na tinatawag na what is the rapture. Na ano nga ba ang rapture? Yan, isa yan sa mga pinag-aaralan patungkol sa eschatology. Na ang focus ng eschatology ay nakapokus doon sa kung ano ang mangyayari sa darating na panahon. Kaya kapag tinanong kayo, ano nga ba ang eschatology? Ang eschatology, ito ay pag-aaral patungkol sa mangyayari o sa huling panahon. Kaya maraming taong ayaw pag-aralan to. Kasi nga, nakakatakot talaga ang pagdating ng panahon. Kasi nga, ang huling panahon ay maraming mga samunang mangyayari. Nandiyan na yung lindol, nandiyan yung salot, nandiyan na yung maglalabanan bansa sa bansa, nandiyan na yung maraming mangyayari sa huling panahon na pwedeng mangyari. No? Kaya, ano ang rapture ng simbahan? Ang salitang rapture ay hindi nangyayari sa mga salin ng Ingles ng Biblia. Ang termino ay nagmula sa isang salitang Latin na nangahulugan isang pagdadala, isang transportasyon o isang pag-agaw. Habang ang salitang rapture ay wala sa Biblia, ang konsepto ng pagdala ay malinaw na itinuturo sa kasulatan. So dito ay sinasabi, ang salitang rapture ay hindi mo ito mababasa sa Biblia at hindi mo rin ito mababasa sa English na pangungusap. Sapagat ang rapture, ito ay mababasa sa salitang Latin. Sa salitang Latin. Ang ibig sabihin ng salitang rapture ay pag-agaw, pagdagit, pagkuha. Kaya ang pagdagit ng simbahan ay ang kaganapan kung saan aagawin ng Diyos ang lahat ng mananampalataya mula sa lupa upang bigyan daan ang kanyang matuwid na paghatol na ibubuhos sa lupa. So yan ang ibig sabihin na ang sabi sa banal na kasulatan ay ang rapture, ito yung pagliligtas sa atin ng Diyos. Ito yung pamamaraan upang tayo ay makaiwas doon sa mga hulang mangyayari at magaganap na tinatawag na Great Tribulation. Na Great Tribulation na sinasabi ni Jesus Christ na ang Great Tribulation nito ay hindi pa naranasan ng buong sanglibutan. Pero bago mangyari yun, ay mayroong tinatawag na pagdagit, salita na tinatawag na rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, sa isang mata mawawala tayo. Ibig sabihin, bigla ka dyan mawawala. Na kumbaga sa ang maiiwan na lang sa'yo yung mga damit mo. Yung mga damit mo, yung mga suot mo, sapatos mo, maiiwan yan. Hindi mo pwede dalhin yan sa kabilang buhay. Kaya, dito sinasabi ng Biblia na sabi nila sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 18, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Tulad ng mga taong walang pag-asa. Ayan.
Okay, ginugulo na naman ako. Yan, tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namamatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayong namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid, upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Kaya kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So doon makikita natin yung mga taong mga Kristiyanong namatay na. Sabi ng Biblia, pagdating ni Jesus Christ, yan ang unang-una niyang bubuhayin. Unang-una niyang bubuhayin. Kaya sinasabi ko nga, ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. Ang alis lang sa tao, ang kanyang buhay. Amen. Ang kanyang buhay, ano pong buhay niya? Yung kanyang espiritu. Kaya alam niyo po yung si Jesus, nung siya namatay, nung sinabi niya, Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Si Stephen nung binabato ng mga tao para patayin. Ang sabi niya, patawarin niyo po sila. Ama, tanggapin niyo ang aking espiritu. So, ibig sabihin, ang maharap sa Diyos kapag namatay isang tao ay ang kanyang espiritu. Kaya nung namatay si Jesus Christ, pinuntahin niya ang mga, sabi roon sa banal na kasulatan, si Jesus ay namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu, kaya pinuntahin niya ang mga espiritong nakabilanggo. Ito yung mga taong inaantay ng Diyos sa panahon ni Noah, na hindi nagsisi, hindi naniwala. So, ang kanilang espiritu ay nakabilanggo. Ibig sabihin, ang espiritu ng tao kapag namatay, ito yung parurusahan ng Diyos. Ito rin ang tatanggap sa buhay na walang hanggan. So, ang ating body and soul nandito po sa mundo. Patay po siya. Nag-aantay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Yung tinatawag na rapture. Dadagitin po yun. Magkakaroon ng pagbabago. Ano ang babaguhin sa atin ng Diyos? Yung ating katawang lupa. Yan ang babaguhin ng Diyos. Ang katawang lupa natin. Pero ang body and soul natin, ito yung bibigyan ng katawang panglangit. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 5 hanggang 54, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa kariyaan ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya hanggang tayo sa katawang lupa pa tayo, hindi mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kailangan umalis ka muna dito. Paano ka alis? Alis yung spirit mo. Yung espiritu mo na nagbibigay buhay sa body and soul. Kaya kapag umalis na ang buhay mo sa katawang lupang ito, ang tawag sa iyo ay patay. Kaya nung alam mo yun, nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Nung sa hininga sa ilong, siya ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, dati ang ating kaluluwa ay walang buhay. Amen? Hello? Ang ating kaluluwa ay walang buhay. Nung binigyan nito ng espiritu, kaya sa tinawag na kaluluwang may buhay. So, ibig sabihin, ang tao ay ang kanyang pagkatao ay body, soul, and spirit. Ang bawat isa sa atin ay kanya-kanya po tayong espiritu. Ibig sabihin ay kanya-kanya po tayong buhay. Kaya sabi nito,
Sabi niya rito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling tunog ng pag-ihip ng trumpeta, sapagat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. At di na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok, at ang katawan na mamatay ay papalitan ng katawan hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng kamatayan, ganap na ang tagumpay. So yan nakikita natin, yung pinag-aaralan ng eschatology, yung mangyayari, kung ano nga ba ang magiging buhay natin. Magiging buhay natin ang araw, kapag umalis tayo sa katawang lupang ito, hindi ka na matatakot sa kamatayan. Amen po ba? Hindi na tayo matatakot kasi wala na tayong kamatayan. Tayo ay magiging katulad ng Diyos na tayo ay mabubuhay na walang hanggan. Kaya habang tayo narito sa lupa ito, nandito pa tayo sa mundong ito, namimigati po tayo. Namimigati. Kasi nga ang ating katawang lupa, nangihina po ito. Ang sabi ni Jesus Christ, ang katawan ay mahina, ngunit ang espiritu ay malakas. Amen! Ang katawan ay mahina, totoo. Mahina ang ating katawan. Pero ang ating espiritu ay malakas. Kaya bubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya na namatay na. Bibigyan sila ng maluwalhating katawan at tukunin sila mula sa lupa kasama ang lahat ng buhay na mananampalataya na binigyan din ng mga maluwalhating katawan sa panahon iyon, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos na may tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta. Tunog ng trompeta. At may tunog ng trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin na magmuli. Pagkatapos nito, tayong nabubuhay pa at natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay makakasama natin siya magpakailanman. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala sa buhay na walang hanggan. Mapalad ang mga taong naniniwala na mayroon tayong bahay sa langit. Amen! Ang bahay po natin sa langit, nag-aantay. Kailan ito mangyayari? Kapag nalagutan ka ng hininga. Kaya sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ano po yung wakas? Yung kawakasan, yung pagkamatayan mo ito. Amen! Hello? Sapagat hindi natatapos ang pagdating ng linggo hanggat buhay ka. Hello? Hanggat buhay ka, hindi natatapos ang araw ng pagsamba natin. Tuloy-tuloy po ito, tuwing linggo. Pero matatapos ang pagsamba mo sa Panginoon kapag namatay ka na. Amen po ba? Iyon ang wakas natin. Na ikay nanatiling tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi ka nagpabadjing-badjing. Alam mo yung mga taong pabadjing-badjing? Ito yung mga taong hindi totoong naniniwala sa buhay na walang hanggan. Hindi ito totoong naniniwala na may bahay siya sa langit. Pero yung totoong naniniwala may bahay siya sa langit, lagi siyang humating tuwing araw ng linggo. Dahil naniniwala siya na totoo ang pangako ng Diyos na tayo may bahay sa langit. At ang sabi doon sa Biblia, ang lansangan doon ay lantay ginto. Kung dito sa mundong ito, ang ginto ninanakaw, pinag-aagawan. Doon, aapak-apakan mo na lang. Amen! Apak-apakan mo na lang. Pangalawa, wala ka ng problema doon. Ang sabi sa Biblia, kapag ikaw ay nakapasok doon sa buhay na walang hanggan, ikaw ang taong pinagpala ng lubos ng Diyos. Ikaw ang pinakamayhaman sa lahat. Kaya sinabing Jesus Christ, alam kong mahirap ka. Alam kong ang bahay mo kubo-kubo lang.
Alam ko ang bahay mo, wala kang ang bahay, nandiyan ka lang sa lansangan. Pero ang totoo, dahil iniwala ka sa mampalataya sa akin, ikaw ay mayaman. Amen? Dahil yan, pagsamantala lang mga yan. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Biblia, sa John chapter 3 verse 1 hanggang 3, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayo sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang pagiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagat makikita natin siya kung sino talaga siya. Kaya ang sinuman may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. So ang ating Panginoon Kristo ay makikita natin ng mukhaan. Amen! Makikita natin sa kanyang pagbabalik, buhay ka man ng patay. Kasi kapatay ka man, muli kanyang bubuhayin. Kasi nga, ang espiritu mo wala pa sa piling ni Kristo. Kanino sa piling? Sa piling ni Abraham. Kapag namatay ka, ang espiritu mo wala pa doon sa piling ni Kristo. Ang espiritu mo ay pupunta ito sa piling ni Abraham. Doon dito manamamalagi. Sapagat si Abraham, siya ang pinili ng Diyos ng ama ng mga mananampalataya. Siya ang ama ng mga mananampalataya. Kaya lahat ng nananampalataya kay Kristo, kapag namatay, doon siya dinadala ng anghel sa piling ni Abraham. Di ba nung namatay si Lazaro? Naalala niyo po ba? Kwento ito ni Jesus Christ. Na sabi niya, namatay si Lazaro. Dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Kaya lahat na namamatay ng mananampalataya kay Kristo, ang kanyang espiritu, dinadala ito sa piling ni Abraham. Wala pa sa piling ni Kristo. Amen? Kasi nga meron pa siyang second coming. Ang body itself po nandito pa sa mundo. Kailangan muli niyo itong buhayin. At mabubuhay ito sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang makakaranas muna ng kasaganaan, kasiyahan yung ating espiritu. Pero hindi pa yung sapat kasi nga ang ating body so nandito pa sa mundo. At yan ay muling pagbabalik ni Kristo, muling itong bubuhay. Kaya meron tinatawag na rapture. Kaya ang doktrina ng pagdagit ay hindi tinuro sa lumang tipan. Kaya naman tinawag ito ni Pablo na isang ministeryo na nahayag ngayon. Makinig kayo, sinasabi ko sa inyo, ang isang ministeryo, hindi tayo lahat ay mga matulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang isang mata, sa huling tunog ng trompeta. Sa isang hiwaga, sinabi ng Biblia. Kaya, hindi mo mababasa sa lumang tipan ang tinatawag na rapture. Bakit? Kasi nga, ministeryo po yun. Hindi ito pinalam sa mga tao. Ipinalam na ito sa panahon natin ngayon. Ipinalam lang ito. Bilang mga mananampalataya, na hindi tayo mawala ng pag-asa. Na hindi tayo dapat matakot. Kasi nga, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pagdagit sa isang mata. Dadagitin tayo. Kaya kung mayroong pagkakaiba sa pagitan ng rapture at ang ikalawang pagdating ay isang bagay na maraming debate. Ang ilang mga Kristiyano ay naniniwala na ang pagdagit ay dapat makilala mula sa ikalawang pagdating ni Kristo. Sa rapture, ang Panginoon ay darating sa mga alapaap. Darating sa mga alapaap upang salubungin tayo sa ipapririn. Sa
sa mga hangin. Sa ikalawang pagparito, bababa ang Panginoon hanggang sa lupa upang tumayo sa bundok ng mga olibo na nagresulta sa isang malakas na lindol na sinundan ng pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos. Ang ibang mga Kristiyano ay naniniwala na ang biblical na waran para sa pag-iwalay ng rapture mula sa ikalawang pagdating ay kulang. Dagdag pa rito, kahit na sa mga naniniwala ng rapture ay isang hiwalay na kaganapan mula sa ikalawang pagdating, mayroon isang malaking mahalagang debate tungkol sa kung kailan magaganap ang rapture na may kaugnay sa kapighatian. Mayroon mga pagdidebate na kung kailan magaganap ang rapture kaugnay sa pagdating ng kapighatian. Ang mga debate na ang rapture ay meron pong tinatawag na pre-tribulation. Yan po ang una. Pangalawa, mid-tribulation. Pangatlo, yung pre-rat tribulation. Ang pag-apat, yung tinatawag na post-tribulation. Ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pre-tribulation ito ay yung mga naniniwala na magkakaroon ng dagit o rapture bago ang Great Tribulation. Na ang ibig sabihin ng pre-tribulation, ito yung mga mananampalataya, naniniwala na bago dumating ang Great Tribulation, magkakaroon muna ng tinatawag na rapture. Ang pangalawa, yung tinatawag na mid-tribulation. Ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture sa gitna ng Great Tribulation. Na ibig sabihin, bago magkaroon ng rapture, magkakaroon muna ng Great Tribulation at magaganap ang rapture sa kaligitnaan na matinding kapighatian. Yan yung mga paniniwala. Pangatlo, yung tinatawag na pre-rat. Na sinasabi na pre-rat, ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture ay mararanasan muna ng mga tao ang puot at matinding galit ng Diyos. Yung sinasabi ng pre-rat, doon, kumbaga sa yung matinding galit, yung tinatawag na Great Tribulation. Nandun yung mga kaguluhan, nandun hindi ka pwedeng bumili ng pagkain kung wala kang tatak na 666. Mararanasan mo muna ito. Yun ang paniniwala ng iba bago magkaroon ng rapture. At ang pang-apat, yung post-tribulation. Yung post-tribulation, ito yung mga taong naniniwala na ang rapture ay magaganap pagkatapos ng Great Tribulation, ng 7 taon na paghihirap. Yan yung mga pagdidebate, yung kanilang pangunawa patungkol sa rapture, kung kailan ito mangyayari at magaganap. Pero sinasabi ng Biblia, ang malapit na kaganapan, yung tinatawag na pre-tribulation. Yung pre-tribulation na ang paniniwala, ito yung mga born-again Christian. Amin po ba? Na tayo mga born-again Christian, tayo ay naniniwala bago dumating ang Great Tribulation, aalisin muna tayo ng Diyos dito sa mundo. Alisin niya muna tayo bago dumating ang matinding paghihirap. Matinding Great Tribulation. Dahil ito sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang 12. Sabi niya, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito ay at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad maguguluhan ang iyong isipan o mapapahala kung mababalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin.
Huwag kayong maniniwala. Sabi ng Biblia. Sabagat, sabi niya, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglilitaw ng suwail. Ang paglitaw ng suwail. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko nito sa inyo. Nang ako'y kasama pa ninyo, hindi pa nga na lamang na nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Kapag naalis na ang pumipigil, saka lilitaw ang suwail. Sino ang pumipigil sa kanya? Tayong mga mananampalataya. Hanggat nandito tayo, ang suwail nito, gagawa siya ng palihim. Gagawa siya ng palihim at mananatiling palihim ito hanggat nandito pa ang humahadlang. Hanggat nandito pa tayo. Kaya tayo mga born again Christian, naniniwala tayo na bago dumating ang Great Tribulation, aalisin muna tayo. Katulad sa panahon ni Noah. Amen? Katulad sa panahon ni Noah, bago pinuulan ng Diyos ang baha, ang ulan, nakapasok muna ang lahat ng hayop na doon sa arko. Hanggang hindi nabubuo ang bilang ng mga hayop na pumapasok sa arko, walang ulan na pumapatak. Amen? Walang ulan na pumapatak. Pero nang matapos na ang kabuuan ng hayop na pumasok sa arko, saka lamang pumatak ang ulan. Saka lamang pumatak ang ulan. Pero hanggat hindi pa pumapasok ang mga hayop sa arko, walang ulang pumapatak. Hindi po ba? Ganon din ang Great Tribulation. Bago dumating ang Great Tribulation, aalisin muna tayo ng Diyos. Aalisin niya muna tayo sa pamamagitan ng rapture. Pero may kabuhan po tayo. Ang sabi sa Biblia, may isang hiwaga na gusto kong malaman ninyo. Ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuan bilang ng mga hintil na tinawag ng Diyos. Tayo ang inaantay ng Diyos. Tayo ang inaantay. Kailangan mabuo muna tayo. Tayong mga hintil. Kapag nabuo na tayo, wala nang mga ngangal ng mabuting balita. Amen? Amen. Wala nang mga ngaral ng mabuting balita kapag nabuo na ang mga hintil na tinawag ng Diyos. Kasi tayo yung mga hayop sa panahon ni Noah. Hello? Amen? Tayo yung mga hayop sa panahon ni Noah. Na hanggat hindi nabubuo tayong mga hintil, hindi nabubuo ang bilang natin, hindi po magkakaroon ng Great Tribulation. Pag nabuo na ang bilang natin, saka na darating ang Great Tribulation. Kukunin na tayo ng Diyos. Ikaw at ako ay bigla na lang mawawala. At kaya matutupad ang hula ni Amos, Propeta Amos, na sinasabi niya, darating ang panahon, sabi ni Yahweh, pairaling kong tagutom sa buong sanglibutan. Magugutom sila hindi sa pagkain. Mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kanang kagutuman at kauhawan ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa Hilaga, Timog, Kanluran at Silangan. Ay, Timog, Hilaga, Silangan, pupunta sila sa Silangan, Kanluran, Timog, at Hilaga. Hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumpungan. Ngayon po ba nasusumpungan pa natin salita ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, hindi pa po ang bilang ng mga hintil na pupunin ng Diyos sa pamamagitan ng rapture. Kaya purihin ang Panginoon sa oras po ito. Pasalamatan po natin Diyos. Tayo po natin tumayo. Hallelujah.
Naway meron tayong naiintindihan at meron tayong nanuwag kung bakit kailangan natin dumalo sa gawain ng Diyos. Dahil ito lamang ang tanging paraan para mapapurihan natin ang pagpaglingkuran ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi mainam mo mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama. Hindi mainam na mag-isa. Hindi ka mainam na mag-isa na nagpupuri sa bahay. Hindi mainam na mag-isa ka nandun sa lansangan na nagpupuri. Kundi bibigyan ka niya ng makakasama. Kaya ikaw at ako na narito, pinagsama tayo ng Diyos para sa ating pagpupuri ay maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Katulad ng isang walis, kapag ikaw ay hiwalay sa karamihan ng walis, madali kang mabuwal. Madali kang masira. Pero kapag ikaw ay nakasama sa mga walis, manatili kang matatag at marami kang magagawa. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Ikaw ang aking kalakasan. Yan lang siya dyan. Yan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at ulihan. Dumating man. Walang makapag-iwala. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Isa naman ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at goblihan. Dumating man ang problema. Walang makapag-iwala. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano makalayo? Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog ka din sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa inyo pong mga salita na pakinggan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po tayo sa ating pagbibigay, magbigay ng kapasaluhan at sino na pagbibigay. Siyempre, tatawagin ko natin brother na si Brother Jim. Hello.